Discarding ano, di ba? Amoy na yan. Amoy baktol yan. May mga ganyang moves. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR. Po ay may nakuhang ebidensya mula sa DPWH na pwede ko pong ibahagi. Ayun. Teka, gusto ko lang, ano bang nag-trigger sa inyo? Bakit sinimulan niyo po itong ganitong mga gawain, Sen? Kasi Kong. tayong lahat man po ay humahanap ng additional budget para sa ating mga distrito. Ayun, okay. Pero ang sinasabi ay palaging kulang. Pero kung willing kang Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Araw ng Martes, January 13 mga kayon. Walang Papalapit ang February. sa katotohanan. Ibig sabihin lang yan, impeachment na. Mamayan. Totoo. Ang laban. Pero sa dalawang tao ang nakikita ko, Lahat ng tanong may klaro. kay PBBM at saka kay BP Inday. Dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV. Maganda ang talakayan natin ngayong araw mga kayon. Stay put lang kayo dyan ha. Pasok na mga sukay, nagbabalik ang Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. walang kulay. Walang kampi. Balita. Talakayan. Katotohanan. Para sa bayan. Yon! Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW Kamano, dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagkikinig. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is January 13, araw na Martes dito sa Pilipinas. Mega love shoutout po sa lahat na nagkikinig. Attendance check tayo dyan sa comment section. If you're watching from Switzerland, Netherlands, Alaska, North Pole, North Carolina, Canada, Vancouver, kahit saan mga kayon, paki-comment naman dyan sa baba. Pati na rin dito sa may Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. If you're watching from Bulacan, Mindoro, Marinduque, Cavite, Leyte, etc., Bulacan, paki-comment dyan sa baba para sa engagement natin. Mga kayon, diyan sa description, meron tayong mga backup na channel dyan. Medyo marami-rami yan. Pagtsagaan nyo na lang. Sana magbigay kayo ng extra effort para maklik yung mga link na yan. Tapos paki-subscribe. Tapos i-click nyo yung bell icon. Mga backup channel natin yan. Plan B, C, D, E, F, G, H. Kala nila, takmau. Kasi yung mga sa Blue App, lapit na yun. Sa Blue App, isa-isa lang natatanggal yung mga pages ng mga Duterte. The more na lumalaban ang mga DDS supporter doon sa Blue App na yan, the more naman sila nagre-report. May pambayad kasi sila. So, ganun. Nakakaburahan, nagkaka-reportan, nagkaka-takedown ng mga pages. Kaya pasuyo. Pakita natin sa kanila kung anong tibay na mga Duterte supporter. Pakiclick yung mga link natin dyan sa baba sa description. Puntahan nyo lang, pakisubscribe at pakiclick yung bell icon. Maraming salamat. Yan ang suportang tunay, suportang solid, suportang DDS forever. Di ba mga kayon? Umpisahan na natin ang balitaktakan. Siyempre, hindi papayag sila ng walang Quadcom 3.0 at walang Tricom 3.0. Amoy na yan. Anticipated ko ang tawag dyan. Paratang ni Ramil Madriaga versus VP Sara dapat imbestigahan sa Quadcom. Ulit lang, no? Uulit lang. Quadcom ulit. Tapos pagka medyo alanganin na, Tricom ulit.
Uulit lang yan, mga kayon. Uulit lang yan. Susubok ulit. Yung napanood natin noong 2025, mapapanood ulit natin yan sa 2026. Diba? Hindi sila papayag, syempre. Ganun talaga. Ibang klase yung mukha nito, no? Para may kamukha siya. Ano ba yun? Oh! Syempre. Syempre, nauuso ang mga ano ngayon. Ang mga asong ulul. Trillanes, walang nakitang basihan para makasuhan si President Bongbong Marcos na. Kaalyado na yan. Tatakbo na yan sa 2028. Siyempre, kanyang-kanyang ano lang yan. Diskarte nga ano, di ba? Amoy na yan. Amoy baktol yan. May mga ganyang moves. Jogger moves. Alam na natin yan, mga kayon. Ano masasabi nyo dito kay Trillanes? Di ba? Masipag mag-report to. Masipag magkaso to. Masipag to sa lahat ng bagay. Number 1 na basher ng Duterte. Si Trillanes. Di ba? Eh, tumakbo nga sa Caloocan to eh. Diyos ko. Ayun. Walang nagoyo. Akala nila magugoyo nila yung Caloocan. Sarap-sarap ng buhay ng Caloocan eh. Susubok ulit yan. Siyempre, baka sa ibang lugar naman. Or, mas mataas. Di ba? Kayo, mga kayon, pag tumakbo to, si Trillanes ng Tanod, boboto nyo ba? Pakicomment nga dyan sa baba. Sige nga. Sige nga, ipakita nga natin ang suportang natural, walang halong chemical, lahat iniinom, pati mineral, umiihi sa urinal. Talentong exceptional, mga kayon. Di ba? Grabe. Ryan, sinasabi ko talagang atake talaga. Ano to eh, no? Kanya-kanyang diskarte. No? Oh, paputok ka ng pangalan. Oh, pa-viral ka. Oh, atake ka rito. Oh, atake ka doon. Oh, dito ka sa flyover duma. Dito ka sa Cubao ilalim. Dito ka sa Cubao ibabaw. Ganun ang atake nila. Sa haba-haba ng prosesyon, hindi yan sa simbahan tutuloy. Kay BP Inday Sara. Doon ang tuloy niyan. Oh. Yeah, syempre, yan ang sinasabi ko, why fake news peddlers in the Philippines targeted Trillanes now. Boom! What do you expect? Syempre, talagang lahat, walang makakaligtas kahit yung nagwawalis lang sa kanto. Damay ka, diba? Talagang lahat kayo pagtitripan. Lahat ng maka-Duterte, kayo naman, di ba? Hindi kayo makakawala. Ganun ang tingin nila sa atin. Papayag ba tayo, mga kayon? Mga lahat ng viewers ng audiences ng Joe Malone TV, pati mga DDS natin dyan all over the world. Pakita natin ang suporta natin. Comment down below kung anong tingin nyo rito kay Antonio Trillanes. Attack dog ba yan? Di ba? Ang sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil na ipangako namin sa mga congressman. Correct. And which really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si JJ Suarez, tsaka si Dong Gonzales, March 25. Bilib ako rito kay Kong Toby, no? Pag nagsalita, kasama pangalan talaga Ang eh. unang sabi nila sa akin, please convince the President na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit? Sabi niya una, may namuhunan na dyan. Tanong sinagot ko sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng Presidente? Yeah. Sabi niya, paano yan na pangako namin yan sa mga pumirma Yun. doon sa impeachment? Yun! Yung FLR. Again, ganito. There are So kasi it doubts. doesn't make sense, Sek Nani, pareho naman tayong galing sa Congress. Yes. Alam natin yung Sayang kalendaryo. hindi sila pang-abot eh. Alam natin Masaya sana. Alam natin yung kalendaryo, di ba? Yes. Ikaw mag-explain sa akin, anong logic na magpapapirma ka ng impeachment ng Feb 5, alam mo, June 2 pa ang resumption. Anong logic? Well, actually, look, I'll put it in this context. Okay. Sabi ni Pangulong Marcos, there will be no impeachment. Okay. Di ba sinabi niya initially? Ang hilig naman niya sa ganun eh. Di ba nga, sabi niya, siya na papaimbestiga, tapos siya pagbibintangan. Diyos ko, Santissima. Ginawa na ng mga magnanakaw noon yan, yung mga, sa mga pelikula. Then naka-impeachment. Oo. Di ba? Tapos there were several impeachment cases that were filed. Oo. At itong huli, ito yung pinaka-controversial. Yung pinapirmahan. Yung hinabol.
Kasi 215 congressmen ata, diretso sa plenary. Yes. Hindi na duman sa committee. Yes. And in doing so, ang kwento sa media, which I'm glad you're now confirming, na may umikot, may nangako, Yes. may nagkapalitan. Yes. Ah. Di ba? Yun ang buong istorya. Hindi na natin hindi ko mailatag sa inyo yung buong interview sa Villanaro. Siyempre, hindi na reaction yan. Hindi na reaction vlog yan. Re-upload na yan. Di ba? Pero ganun pa man, bilib ako rito kay Toby. Si Toby Tiangco talagang pagka nagsalita, talaga may pangalan. Hindi yan pwedeng, sige na to, ganyan. Si politiko A, B, C, D, ganyan. Talaga siya may pangalan. And salute doon sa mga congressmen na talagang bit-bit nila yung bayag nila. Like Toby Tiangco, Kong Leviste, Kiko Barsaga. Mga bata pa itong mga to di ba? I mean, maliban kay Kong Toby I mean, sa point na yon, doon baka tumama si Gat Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Especially Toby Tiangco, especially Kiko Barsaga yung Kong Leviste. Talagang lumalaban. Di ba? Talagang ang gusto, alam mo yung goal Alam mo yung goal gusto nila for transparency. Ayaw nilang nadedehado ang taong bayan. Transparency lang, transparent. Diba? Sabi nga ni Kong Leviste, may nagtanong daw sa kanya kung meron mga Duterte sa Alocapuls. Di ba? Wala. Zero. Di ba? Kaya hindi siguro nila mailabas yung copy nila. Kasi pag nilabas nila yung copy nila, tapos napatunayan na wala ngang Duterte doon at wala naman talaga, pogi at ganda points yun sa mga Duterte. See? Di ba? Sila ang meron. Di ba? Kaya talagang wala talagang pag-asa to. Kinikita ko na. Tangina nyo, opinion ko to di ba? Channel ko to, hindi ko pinipilit yung mga walang inciting dito, hindi ko pinipilit. Itong mga viewers ko, itong mga audiences ko, may sariling laya to. Matatalino to mga to, hindi to mga bobo na tulad nyo. Hindi ito mga uto-uto. Hindi ko pinipilit yan. Usapan nga lang kami rito. Kwentuhan nga lang kami. Di ba? Kwento ko lang yung issue ng bayan. Magre-react lang ako. Wala naman akong sinasabi sa kanilang, mag-aklas tayo. Kumbinsihin natin. Walang ganun. Walang inciting dito. Pure reaction vlog lang to. King ina nyo. Di ba? Grabe kayo sasabihin nila, anong ebidensya mo, Joe Malone? Ba't sinabi mo may corrupt sa Pilipinas? Putang ina, hindi nyo ba alam? Ang talino ko naman kung ako lang nakakaalam. Di ba? Mababa lang IQ ko, huy. Pero mas okay na yung mababa IQ kaysa sa mataas ng IQ tapos kurakot naman. Kulong na yan! Di ba? Mga kayon ito paalala lang, reminder lang. Sa 2028, mga kayon, syempre lalapit at kakatok ulit sa mga puso nyo yan. Mamimigayan ng mga ayuda ulit yan, magsusumamo at kulang na lang, halikan nila ang mga paa ninyo para mapanatili ang pwesto nila sa 2028. Pero syempre, alam na natin, gas-gas na, basa na yung kanilang mga papel, wala na silang mapipiga sa mga bimpo nila. Metaphor no? Pero gano'n, alam nyo na yan. Mga kayon, di ba? Hindi ko na kayo kailangan paalalanan. Pero syempre, ipapakita natin at i-remind kayong lahat dito kahit magpaulit-ulit tayo ng content na huwag niyong kalimutan yung mga pinaggagawa na ito mga to. Nakakalimutan na yung 2025 di ba? Pinalagpas lang, inisnab lang, di ba? Inisnab lang. Ano lang parang basher lang, basher lang tayo sa presidente. Di ba? Inisnab lang. Di ba? Hagasawa, makakalimutan din nila, magsasawa din yan. Cooking ina nyo, di ba? Baka kayo nang pumunat sa ating panauhin ngayon baka meron po kayong gustong itanong kay Kong Lian. Hindi, ang unang sasabihin ko sapagkat hindi nyo pa siya higit na nakikilala. Siya ay anak ng aking kumare. Senator Loren Ligarda. Yun. Ako ngayon sa Senado. Yes po. At siya, ang una kong pagkakataon na nakausap siya, siguro last week yun, Kong, no? Opo. Nakita ko sa kanya yung idealism talaga. Yes. Bata pa Dapat ganun lahat ang mga Idealistic yan. mga Kongs natin Opo. Hindi lang dahil sa bata. Sana kahit na yung may edad na, yung idealism hindi talaga nawawala. Yes. Kasi Usually, yung pagiging idealistic sa mga baguhan.
Siyempre, idealistic pa yan. Hindi pa yan kinakain ng sistema. May sarili pang pananaw yan. May sarili pang prinsipyo yan na hindi mo mababali. Diba? Eh, siyempre, yun nga lang, ang tingin ng mga senior, bata pa yan. Marami pang kakainin na bigas yan. Diba? O, sagot naman, sagot nga ni Fernando, hindi ako kumakain ng bigas. Isinasahin ko muna. Medyo tumanda na. Kung kailan tumanda, doon na ano eh. Imbes na maging halimbawa, Opo. lalo kang ano eh. Yung nakakalungkot na lalong-lalo na meron yatang gustong ibahagi sa ating Nagiging dapat mature, no? sa atin ngayon si Kong na hindi dapat na nangyayari. Tama Lalo po. na kung pag-uusapan ay yung paglalatag ng mga proyekto Aha. Yes. makakatulong sa ating mga mamamayan. Yeah. Anyway, Kong, sige, sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan, ba't nyo ho ba naging advokasya itong pagbubunyag ng mga hindi magandang gawain ng mga kasama nyo po sa Kongreso? Halimbawa nga po itong congressman na naging contractors, etc. etc. Kong. Ang issue po ay ang DPWH budget ay ibinibigay sa highest bidder. Yes, Kung ikaw po ay isang representante sa Kongreso, hindi ka bibigyan ng budget kung hindi ka papayag na sila ang pipili ng contractor at sa kanila mapupunta ang profit ng proyektong ito. At ito po ay open secret na nagkakaroon ng bentahan ng budget sa DPWH. Pero ako po ay may nakuhang ebidensya mula sa DPWH na pwede ko pong ibahagi. Ayun. Teka lang, gusto ko lang, ano bang nag-trigger sa inyo? Bakit sinimulan nyo po itong ganitong mga gawain, Sen? Kasi Kong. tayong lahat man po ay humahanap ng additional budget para sa ating mga distrito. Ayun, okay. Pero ang sinasabi ay palaging kulang. Pero kung willing kang magbayad, meron. Meron, no? Kaya parang as a member of Congress, parang of course, unhappy tayo dyan. Kaya gusto natin sana, simula ngayon, wala nang bentahan ng budget sa DPWH. Yun, tama. Kasi first time congressman kayo, Kong, ano? Hindi nyo ba in-expect? Ito, mga kasama ko, mga matatagal na ito, matatanda na ito. Oh, Dapat ito nagtuturo ng kabutihan. First timer ko, babanggain ko ba ito, mga ito? Hindi kaya parang, baka nagkamali ako dito, Actually, sir, I think noon naman, hindi kasing lala ang bentahan ng budget sa DPWH. Pero in the last few years lang po talagang lumaki ang budget. Kaya mas lumaki ang pwedeng ibenta Yes. ng mga kontraktor. Kaya naipagkamali kasi nila itong mga bumibili. Opo. Ang binibentahan nila yung hindi nangangailangan ng income sa kanyang sarili. Yun ang nga po, Doon sila nagkamali. Ang akala nila ay basta lang nila Kumot may pagbabatas, inganyo. opo. Sabi ko nga sa'yo, merong mga... Ako gusto ko makausap yung mga idealistic na mga congressmen. Marami ngayon, ha? Marami ngayon. Opo. Hindi Yes. ko lang lahat sila nakausap. Ang una ko nakausap ay si Kong Lian. Unang-una kasi, nung nangangampanya ako, kaya ko siya nakilala, ay inimbitahan niya ako sa Sa distrito po niya. Balayan, ano? Opo, At saka yung isa pang munisipyo. Magaling- Nasugbo, magaling tsaka to, sa si Lian. Balayan. Opo. Talagang napakasaya ko doon dyan, Nelson. Ha? Oho. Bukod sa dami ng tao. Napakarami na Tingnan mo, may eye-to-eye contact si Leah, no? Halatang magaling makipag-usap to. Tingnan mo, si Marcoleta nga, ang tingin dito eh. Pero ito talaga, ang tingin kay Marcoleta talaga, kay Senator, di ba? Ibang rehistro ng batang to, magaling to. pumunta, Talagang marami. At saka yung aming Tent. Opo. ano ba tawag? Tent ba yun? Hindi siya tent. Maganda eh. Mega Maganda tent pagkakagawa. tatawag, opo. Talagang organized na organized. At doon ko siya na unang nakita. At nagsalita nga siya. Sabi ko sa sarili ko, mananalo itong batang ito. Ha? At gusto kong manalo ito because of his idealism. Nanalo nga. Ayan. Kami naman ni Nelson po, mula nung malaman, gusto namin maging barkada ito si Congressman Lian. Gusto namin maging kaibigan. Barkada niya. Baka may influensyahan po kami. Influensyahan ko eh. Simulan na natin siguro para maganda yung topic na pagdidiscuss. Ano po ba yung na-discover nyo, Kong? Yes, sir. So like I said a while ago, the fact na binebenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress. Pero mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Opo. Pero nung Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to,
may listahan ng over 20 billion pesos of projects na nagsama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin, advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding. Yes! Hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Grabe. Pa-PhilJeps pa kayo ha. Tapos meron na pala mga auto winner. Yung PhilJeps mga kayo, doon yung mga bidding sa government mga project. Kasi ang business ko dati, photo video eh. So may business akong photo video, meron akong account sa PhilJeps kung saan meron mga bidding na pagka mga graduation package, yung mga photo video sa graduation. Unfortunately, hindi lang ako nanalo kasi hindi ko alam kung paano diskarte eh. Kung paano mo lalatag eh, bibigay yung date doon sa PhilJeps, bibigay yung deliverables, ibibigay yung budget, yung time frame kung magkano, tapos sasagutin mo yon. Sasagutin mo, may contact number doon, sasagutin mo ata yun through email, ilalagay mo kailangan kompleto. Hindi pa ako nanalo doon, pero siguro nag-try lang ako makipag-bid. Siguro mga 3 beses lang. Hindi ako nanalo, so tumigil. Pandemic came, tas tumigil na yung business na yun. Sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila naintindihan. Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binebenta? At sino ang bumibili? Paki-explain nyo nga po, Kong. Basically, para ikaw ang maging contractor, Okay. normally, may kickback pag manalo ka na. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-a-advance na ang mga contractor. Yun. Para may assurance. Pero ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso ang advance. Pero ang lumabas nga din sa mga hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng NEP, meron na. Pero ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan eh. Anong assurance ko na makukuha ko kung nagbigay nga ako ng May pera? usapan na yun, syempre. Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero base lang po sa dokumentong ito, nahula ng DPWH 1 year in advance na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. At ito'y kung... Magaling lang manghula. Basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung sunog, baka ilan lang ang... The region po rin yung sakop sunog. dyan. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun. opisina ni Yusek Sila Cabral ang tagumpay. may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning services. Opo. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang Bigat pala ng opisina ni Yusek Cabral, no? Grabe, kaya pala yung pressure nasa information kanya. management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan, kayong dalawa, congressman. Opo.
lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung ano niyo, yung alokasyon ninyo? Kunwari, Opo. distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha ng higit sa 1 billion eh. Opo, opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So okay. sabi niya, Congressman Jen, Opo. May allotment ako eh. Diba? May pera, may ano ako, pondo. bibiling ko na yung ano nyo, yung allocation nyo. Opo. Ibig pag binili niya, siya nang May hawak. mag-execute. Sana mag-implement. Oo. Ikaw, pauubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon sa district? Isang bebenta, bago pa nasa NEP pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may ni Iko. paunang ba? Ganun ngayon, pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, Opo. napakatibay nito. Oho. Yan yung merong post merong post si Kong Lian. Sinasabi niya na yung binibigyan niya ng partida na yung iba magsalita na kasi bago pa niya ilabas yung mga ibang files, baka magkagulatan. In fairness ako dito, tataya ako dito. Kay Lian, kay Marcoleta, pag tumakbo itong mga to sa Senado, nako, talagang malaki ang idealistic. Talagang bata, talagang magaling. Hindi lang basta hindi pa corrupt yung utak, hindi corrupt yung sana, wag makorrupt. Siyempre, hindi naman sinasabi makukorrupt. Pero siyempre, hindi natin masabi, di ba? Sana isipin yung taong bayan. Sa ganon, okay, magdire-diretso tayo, di ba? Hindi Duterte yan, ha? Si Kong Lian, hindi Duterte yan. May sariling prinsipyo yan, may sariling pananaw. Even yung nanay niya, si Senator Lauren Legarda, hindi Duterte yun. Talagang, etong si Kong Lian talaga, gusto lang niya talaga transparency. Gumagawa ng pangalan tong batang-bata, idealistic, talagang parang sila Kiko Barsaga. Itong mga tunay, ito dapat talaga yung mga nananalo. At ito yung mga taong matatalino na hindi mo talaga malulook down. Nasasabihin mo, bata pa to, kailangan pa rin ito ng maraming experience, bata pa yan, wala pang alam masyado yan. Diba? Parang ganun, di ba? Yung sinabi ni Toby Tiangco, nagkakatotoo, grabe, pag sila lumaban, no? Yan, marami na sila. Naglalabasan na yung mga totoo na hindi sila sinasabi nila, hindi sila pipirma sa impeachment ni BP Inday Sara. Let's see. Malapit na yung PEB. Talagang bakbakan na to. Talagang bloodbath to. Talagang ini-expect na PEB 6 onwards. Maglalabasan na yung mga filing ng impeachment, hindi lang kay BP Inday Sara, pati na rin kay Bongbong Marcos dahil sa betrayal of trust o public trust yan, sigurado. Yan ang magiging issue niyan. Mga kayon, maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.